mga maupay na kulong, iyon naman. Medyo okay na. Nandito tayo ulit, no, sa second leg ng aking sortie sa Northern Samar, kung saan natapat naman na fiesta nga ng Katarman ngayon. So happy fiesta sa mga kababayan. Kasi my wife is from Northern Samar too. So yeah, magandang hapon sa inyo, sa lahat ng mga followers ninyo. Balik tayo sa tanong ninyo about yung Kingdom of Jesus Christ. No? May breaking news kanina na meron ng court order para to cease and desist pa. So pinapaalis na yung mga pulis doon. Pati yung mga barikada, lahat. And hopefully naman, itong nangyayari na yan will have a peaceful settlement. May mga sa akin, no? Yung iba, kinakausap nila ako na I'll come out na parang panawagan ko na sana mag-surrender na lang si Pastor at para maano na to at harapin yung kaso na yan. No? Pero hindi ako lumabas in public. Kasi it has become an issue. Naging political issue na yan na ang daming nagtatago. Hindi lang naman siya, si Pastor, pati nga si Alice ko, na-missing na. Yung Congressman Tevez, hindi rin natin mabalik dito para managot naman dahil para harapin yung kaso. Si Pantan pa. Yeah, nandun pa si Pantan. And quoting si Mayor Alfred Romualdez na bisita natin. Sabi niya, nung kami nasa stage kami nila ng auntie ko, si First Lady Imelda Marcos. Nung kinasuhan kami, hinarap namin lahat ng kaso. Di ba? Hinarap namin lahat ng kaso. Hanggang sa, yun nga, may mga hanggang ngayon, nandun pa yung kaso na pending pa rin. Pero hinarap na raw nila yung kaso. Na matapang nilang hinarap yung mga kaso na kinaya sa kanila. So, ganun din kasi ako, nasubukan ko rin nagtago. Nagtago ako, nahuli ko. Kinulong ulit. Nagkaroon ng kaso, ng court martial. But until finally, na-release ako without any, I was never convicted. Pero that was my first, sabi ko, I was given 2 amnesties. I was jailed twice. Given amnesty twice. Well, I have experience being brought to the morgue. I was clinically dead, fighting for what I believed was right. So, kung tama yung paninindigan nila, kung ako, ang advice ko, harapin nila yung mga kaso. Kasi, naman yan meron tayong batas. May due process. So, ganun lang yan. Kung makikita nyo yung buhay ko na di ba? From a fighter, soldier, hunter, I was a fitness level hunter, because I was a hunter. I had 500,000 reward on my head. Pero bandang huli, kinasuhan, hinarap natin yung mga kaso. Well, ito ngayon, no less than the former president, bago siya namatay, si President FDR. Ang sabi niya, kung sa isang referring to me, not only was he an excellent warrior in the jungles fighting terrorism and insurgency, he too represents a class of thinking Filipino soldiers, imbued with a sense of pride and sense to
to take the urgent measures if necessary to assert their belief of how and what this country should be. O di ba, ang ganda ng message niya na in-observe niya ako sa 2 beses kong pagkakakulong. Kaya yan yung ano, no? Kung minsan, dapat yung mga tao, ang mga kababayan natin, they should be discerning ba kung ano ba yung kung may cause ba, ano yung pinaglalaban mo para magsimpatya tayo o para ano natin, protektahan natin. So, yun lang yung pwede ko masabi na ano, hindi nga ako lumalabas dyan, no? Kaya mag-comment lang. Ang inaano ko lang, sinasayin ko, yung pinagdaanan ko rin. Sa ngayon, pinagdaanan ng iba na umarap sila. Pero sir, nakikita mo bang opinion lang sir? Yeah. May harassment pa na ginagawa yung mga pulis sa Depende kasi yan sa ano eh. If it's for propaganda, you try to project ba na ang inaapi yung mga civilians. Pero pag nakita mo naman yung nakikita sa news, mga sugat-sugat yung mga pulis. Oh. Di ba? Ang daming tinakbo sa na pulis na nakita mo naman na basag yung ilong. So, sa akin, kung sabi ko nga, masyado yung discerning ba, yung nanunood at yung mga taong bayan, makikita naman nila. They can judge for themselves kung ano yung talaga nangyayari doon. At nakita nga niyo yung bibi na minsan na nakasang tablado yata, binato niya yung pulis ko sa baba. But isang side lang yun, hindi rin natin alam kung ano naman yung nagawa naman ng kapulisan. Yun naman sinasabing namatay daw, hindi man namatay dahil sa injury ba, kundi sa sakit eh. Yeah. So, ano naman yan? Depende sa taong bayan na maghusga. Pero ito, Colonel, kasi yung ang gulo dito parang sinasabi may there's a political intervention, di kaya may pamumulitika na nangyayari. Naladawit yung pangalan ng former president, Duterte, and then dito. Parang ang takbo ng senaryo ngayon parang talagang pinag-aaway tuloy yung Duterte at saka yung Marcos eh. Yeah, kasi ngayon, sabi ko, panahon na malapit na yung election, everybody wants to sound this unity. And hindi malayo ito. Sabi ko nga, pwede rin na yung mismo nagbubuli sa atin na China ang nagpapagumagawa ng ganito na pinag-away-away tayo. Kasi napapahina yung ating gobyerno sa nangyayari. No, instead na makapag-focus tayo talaga doon sa mga tunay na kalaban natin, dito tayo sa domestic problem natin. Nalilis ba yung usahin na? Yes. Kasi mapag-focus doon sa ginagawa ng China sa pag-hangking ng West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. So kita mo, nawawala yung issue na yun. Ako sir siguro out of context na aking may tatanong. Pero kasi based on my observation, kasi hindi naman natin may deny, nasa batas naman yon yung tungkol nga sa pagkapanalo ni ng medal, gold medal. Maliban doon sa Olympics, maliban doon naka-receive pa siya ng milyon-milyon na bigay si Yulo. Incentivo. Incentivo. Now, my question is, may mga sundalo tayong nakipaglaban, nakipagbakbakan, nasusugatan, namamatay. Pero ang tanong, may nagbibigay ba ng ganong halaga incentives? Ano po ang inyong pananaw? Well, yung ganong kalaki na na pera na binibigay, kasi ano naman yan yung incentive ito sa mga athletes natin na nagbibigay ng parangal sa bayan natin. Sa case ng mga ng mga sundalo naman na namamatay, kunwari nasusugatan, ako nga mismo nasubukan ko namatay. Ilang beses ako nagbuwis ng buhay
lahat na enkwentro ko, buhay ko yung tinataya ko. Yung mga namamatay, yung tinatawaan, yung tabi ko, no? Pero yun lang, isang bayan na magkamali lang, na maligaw, tumama sa'yo, disgrasya ka. Pero trabaho namin yon. Yun yung sinumpaan namin na dapat handa kaming mamatay para sa bansa. So, mahirap mong i-compare yung financial remuneration, yung ng mga sundalo, at saka yung mga natin, atleta natin na nagbigay ng parangal sa atin. Kung ako lang sasabihin mo, yung si Carlos, hero yan. Kasi for the first time, nag-uwi siya ng 2 gold medal. Yes, pero yung ating mga sundalo is a hero. Yes, pero would you believe, nung ako kaya sabi ko siguro ako, I'm being, yun ang tingin ko na bakit ako binigyan ng panibagong buhay. It's all siguro na God wants Viva to share His countless blessings. Yung namasakar na Marines nung nandun sa Basilan, ay sa Kulong, 7 of them. Would you believe, sabi nung boss ko, Ariel, puntahan natin. Pagdating niya doon sa Marines, may parang tissue na nilagay sa bulsa ko. Tapos isa-isa namin na pinuntahan. Yung dalawa na kapakot, nakasarado. So sabi niya doon sa Iha, buhay ba yung misis mo? Magkano tinatanggap ninyo? Napadala niya at ngayong patay na, magkano yung tatanggapin ninyo? Ang sagot ng bata Sir, hindi ko po siya asawa, kapatid ko po siya. Ito po, tinuro niya yung mga kapatid na pinapaaral nung Marines na driving first class. Tapos sabi niya, ngayon namatay, dati-dati sir, sabi niya, lahat halos ng sinesweldo niya napupunta sa amin kasi pinapaaral nga yung may kapatid. Ngayon na namatay, kung wala siya financial accountability at property accountability, 75% daw po. Tumalikod yung boss ko, sabi niya, Ariel, bigyan mo silang tig pa 500,000. Ang binibigay ng gobyerno at that time, pinakamalaki, Malacanang, 150,000. So 500,000, diba? Umalis na siya. Pinuntahan ko yung foundation, yung director sa foundation na sabi ko, Camille, may instruction si boss, bigyan daw natin tigpa 500,000. Kasi wala akong dalang pera. Bakit din? Nag-ano lang ako dahil nilagay naman si boss so nilabas ko it's 10 million. 10 million. So ang ginawa ko, sabi ko, yung Bank of Commerce pa, bukas pa. Sabi ko kay yes sir, pwede ba palitan natin itong cheque na to, ipangalan na natin sa lahat ng pamilya. Nung binibigay ko yung 500,000 each doon sa bereaved family, yung iyak nila, hindi naman alam mo na first time nila makahawak ng ganong kalaking pera. No? So, 3.5 yun. May naiwan na 6.5 million. Tinawagan ko yung boss ko, sabi ko, boss, anong gagawin ko dito sa 6.5? At sagot niya, bahala ka na. Kung kurap ako, mandarambong ako, di bahala na ako. Ang laki nun, di ba? Pero would you believe, ibinigay ko yun sa commandant ng Marines. Sabi ko, eto, Rusty, seed money ng Marine Assistance System. I-separate ninyo to kasi meron kami talagang binibigay na monthly for that. No? Para naman ito, pag may namatay, may binibigay na financial assistance. Pero itong pera na to, pambili natin to ng mga gamot kasi marami tayong nasusugatan, marami yan. Would you believe ngayon, more than 12 million na yata yan. Wow. So, balik natin uli. Anong naging role ko ron? I was just a conduit. Parang sinare ko lang yung blessings din na binibigay sa akin ni Lord. Ito ngayon, namatay yung 166, marami siege, 166 na casualties. Tinawag uli ako, boss ko, galante na Ariel, kumusta yung mga binigyan natin noon ng financial assistance? Sabi ko, boss, na-monitor ko yung iba, bumili ng motor, may sidecar, naluma na, nawala na, hindi nila naalagaan yung
yung iba naging one-day millionaire. Paglabas nila, pag-uwi na, nilita yung kapatid. Fiesta doon sa ano. Sabi niya, tama talaga yung sabi nila na don't give them fish. You teach them how to fish. So binigyan namin ng tig to 2 million each na startup for a business. Ngayon, ang karamihan na casualties man, mas pagadian Mga yung iba, taga Mountain Province, 166, police, military, wala yata akong matandaan na civilian. Pero lahat yun, up to 2 million. Habang nagbibigay kami ng seminar kung paano magpatakbo ng negosyo, yung ibang mga generals din, naparita, nag-a-attend. Kasi sabi nila, sir, ang ganda ng ano nyo na it's really livelihood. So balik uli ako, kung wala ako dun sa kumpanya na yan, maisip kaya nila yun? Wala, di ba? So yun yung aking tingin ba na binigyan ako ng a new lease on life by the Lord to share His countless blessings. Yan yung na nakikita ko na naging So, alam nyo, yung pagbibigay ng pera rin talaga sa sundalo. Pag binigyan mo kasi ang tawag dyan, mercenaryo. Kami na mga sundalo kasi, mga pulis, hindi naman dahil lang sa pera kami nagpapakamatay sa bansa. Sinumpaan namin na trabaho yan. Kung bibigyan mo ng pera yan, na ganyan, mercenaryo na yan. Pero sir, can you enlighten us kung ano nga ba ang sistema na ganito na ako mismo ay witness it or doon sa pagbase sa akin na ibabalita sa radio na ganito, may mga bakbakan nangyayari sa between mga kaliwang grupo at sa ating mga kasundaluhan, lalo na po dito sa Itutor. Ngayon, ang aking nakuha na balita, wounded yung ating mga kaliwang grupo, kinakailangan i-airlift. While yung ating sundalo, sugatan, pero hindi siya na-airlift, mas na-airlift yung mga kaliwang grupo, yung sundalo. Of course, they take care yung sundalo, pero hindi na-airlift. So mayroon ako doon nakikita, bakit yung kaliwa, di ba? Nagkuina pa niyo po yung sabihin. Yan I'm probably kasi hindi ko alam yung I cannot comment on that. Pero sa case ko kasi, pagka ganyan, inuuna ko yung mga tao ko. So meaning, iba-iba siguro yung mga leaders na... Ano yan, case-to-case basis? Siguro kaya pa. Kasi baka naman yung wounded na yun, my son was twice wounded in Marami. Would you believe yun yung close ni BBBM ngayon? He wanted to teach sa PMA na divert na punta sa Malacanang. Sabi ko sa kanya, ang ganda ng karir mo, pero kalimutan mo na muna yan. Mas importante, nandyan ka, pero protektahan mo yung buhay ng ating Pangulo. Di ba? Mas marami ka makukuha na magagandang experiences being assigned there. Kasi nasa corridor of power, di ba? You get to know people, lahat. So, okay lang. Did I ever bit my fingers? Kumari, sabi ng mami niya, Dad, pull out mo na si Jamie kasi madami mong kaibigan na senador, congressman, cabinet secretary para mag-aid. Sabi ko, wag mong gagawin yan. Wag natin gagawin na pakialaman yung career ng mga bata kasi pag may nangyari later on, nagkaroon ng aberya, lifetime ka sisisipi. Yun ang pinili nila. Pinili nila magsundalo. So sa akin noon, basta may nasusugatan ng mga sundalo, inuuna ko yan. At kung meron man kami ma-recover na wounded sa kalaban, ganun din ang trato ko. Ito ba'y, correct me if I'm wrong, ito ba'y, para makulangan na nagtatanong. Ito ba'y sir, yung parang ginagawa ng programa ng gobyerno na hindi nakakalimutan yung mga kaliwang grupo, niyayakap pa rin ang ating mga kasundaluhan kahit alam natin ng mga kasundaluhan may wanted.
Yeah, it's ano alam mo yung we are trying to really espouse reconciliation with them. And yun din naman ang reason kaya sabi ko pa ulit-ulit na ang hirap kaya na makipaglaban sa kalaban ang kapwa mo, kapatid mo, kapwa mo Pilipino na kung if you dig deeper, there is real reason for him. Bakit siya nag-akyat? Bakit siya nagrebelde? Diba? In like manner, ba't ba ako nagrebelde? Kasi may nakita akong pagkukulang. So ganun din yung mga kapatid natin. Para mahikayat sila na bumalik, you have to treat them humanely. It's a part of protecting the lives of the Filipinos. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you, Mayor. Any sir? Once again, good afternoon, sir, and welcome back dito sa Patarman. Nasabaybayan ko yung mga lakad mo, sir. Tapos nagkalay ako doon sa tubig mo pala. Sorry. Naobserbahan ko po na yung Army Transformation Roadmap na for almost how many years na-implement sa AFP, nagkaroon siya ng positive impact towards the transformation of the values and actuations ng ating mga sundalo na napalaking bagay para din sa mga ordinaryong tao na dati-rati minsan nagiging biktima ng mga abuses ng military at alam niyo po naman yun. Sa ngayon po na you are having your projection towards the Senate by 2025, ano pa po yung pwede niyong maidagdag na parang aspeto towards the strengthening and to come up with a much better approach para ito yung yung gains ng Army Transformation Roadmap ay mas pang mapalago. Yeah, tingnan ninyo ngayon kasi sa huling survey nila, ang trust rating ng Armed Forces napakataas. Yes. Yun ang pinakamataas actually sa mga government agencies. So ituloy lang nila yan. Since may decline naman itong insurgency problem natin, mapapansin mo nga, nagsishift na tayo para sa external na problem natin. Ibalik natin yung wag natin bang iasa lahat sa gobyerno yung ating future. Kasi ang ganda ng bayanihan ba natin, di ba? Nawala. Kaya ang problem natin ngayon, food security ba? Or kaya nagtataasan yung mga presyo ng bilihin. Kasi ang dami nating lupa na pwedeng taniman, lalo na sa military, di ba? Ang dami ng why don't they allow its use ba? Yung mga nakatiwang ba? Para taniman. Ang magtatanim ngayon, yung mga kasundaluhan natin. And yung community support centers ba, pwede rin ilagay sa mga kampo na yan para ma-nurture ba yung it's all about winning the hearts and minds of the people. That is yan yung unang-una na pinakamaganda sa lahat na counter-insurgency operation natin. Winning the hearts and minds. Kaya may mga civil military operations. So kaya ituloy-tuloy lang ito. Pero more on, sabi ko nga, dapat they should be closer to the people. Yung mga sundalo natin. Yan, maganda na, may balik natin yung bayanihan, nagtutulungan. Later on, pag magaling na sila na magtanim, kumare, mga nakatiwangwang na yan, pwede nilang gawin na maglagay ng poultry, piggery, pwedeng rancho pa, pwede magtanim sila ng mga high-value crops na hindi man mabenta sa atin dito, pero pwede natin ma-export na pagkakakitaan. Diba? So, marami talagang kung magtulong-tulong tayo na mga Pilipino ba. Yan, kung palarin tayo sa Senado, ganyan pa rin ang ating ang magiging trust natin na pro-people ba.
Dahil sa nakita ko nga na na sa pinagdaanan ko, una-una, yung gera very expensive. And then yung ating kinagisnan ba na tayo nagpapatayan, tayo nag-aaway, walang kinahinat na. Diba? Pero ako, hindi na wala sa akin yung pagiging protector ba ng taong bayan. Pag may nakita tayo na naninindigan tayo sa kanila, tumitindig tayo sa mahihira, mga api, yun yung Ariel Kerubin. Walang nabago. Medyo sabihin lang nila siguro ngayon nakakangiti na ako nung una, nung bataan ko galit na galit ako palagi. Kasi galing ka sa giyera, sanay ka sa nakakapatay ka ng kababayan mo, ng kapwa mo Pilipino. Pero ngayon, at least sabi ko nga, I am at peace with myself, with our God, and the people. Diba? So, ano yan, no? Ituloy-tuloy lang ng armed forces yung ginagawa nila o ng mga men in uniform. Kasi sabi ko, the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance aided by a well-disciplined men in uniform. Yeah, kaya tama yung nung ako superintendent ako ng training center, I really encourage yung weekends na may dumadalaw, mga pastor, mga pare, for value formation. At least ngayon nakikita natin it worked, di ba? Ang lahat nga sana, sabi ko, meron din value formation sa mga politicians, sa mga public servants para they will also learn how to fear God, kasi it's all about fear of God. Okay, sir. Papunta na ako doon ngayon sa sinabi mo, hinggil sa transformation na dapat mangyari sa sabi natin mga politicians. Kasi meron ako nabasa na napakadali lang daw mag-amass ng wealth, gumawa ng mga katarantaduhan, yung mga cheating, mga kung ano pang mga hindi maganda. Diyan mismo sa kinauupuan ng ilan, sabihin natin, huwag naman natin lahat ng ilan sa mga laihalad. Tapos, meron pa silang ganang tawagin honorable. Okay. So, pag kayo po ay nakaupo, paano nyo kayo ito mabibigyan ng kahit sabihin pa natin pakunti-kunting solusyon na mabago naman ito when it comes to the decision at saka the actuations na ito mga pumapasok sa politika na gumagamit minsan ng mga machinations at mga ploys para makapanalo lang despite the fact na yung ginagawa nila ay hindi naman honorable, but pag nanalo sila, nagiging honorable. Alam mo yan alam mo yung sabi ni Mahatma Gandhi, di ba? Be the change that you want in this world. Okay. So meaning, if you want to reform the society, reform yung Kongreso ba, or you should first reform yourself. You must walk the talk. Kasi ngayon, ang pansin ko lang, opinion ko rin yan, ang dami nating batas ba para masolusyonan yung corruption. Diba? Ang daming batas, pero bakit na-implement ba na maayos? Hindi. Kasi ang mga hinahalal o ilalagay natin, na-appoint sa mga posisyon are not even God-fearing. Walang silang takot sa Diyos, walang konsensya, walang ano. So, walang political will. Kaya, yung may batas, nasi-circumvent yung batas. Yun na lang anti-red tape, di ba? Yan yung pinakaunang, ipitin lang nila yung permit mo ng matagal, di ba? You'll be forced magbigay ng grease money, di ba? Pero may batas naman. Ano pa yan? Alam mo yung biro nga nila, di ba? Even sa yung mga regulators natin, yung commission on audit, for example. Ang biro nga nila dyan pagka nag-ano ka
Anong gusto mo? Commission or audit? Di ba? Commission on audit. So, ano lang, ang kailangan natin, mamili tayo ng mga mamumuno sa atin na may takot sa Diyos at may political will. Kaya nga biro ko subukan ninyo yung Ariel Kerubin. Hindi na siguro dapat ibiro nyo, sir. Dapat seryosohin na yan. Yes, next we have Eugene Montaño from San Luis Potosí. Sir, pumunta po tayo sa education sector ng Pilipinas. Kung maalala po natin ay binago ang sistema, ang instructions, tapos ngayon ibabalik na naman kasi ganito ganyan. Pag kayo po ay naupo sa Senado, ano po ang plano ninyo para sa hindi man masabi pinaka the best, at least madaling magbunga na hakbangin para sa educational system ng Pilipinas? Well, yung kamong kasi kasama rin yun sa platform ko Yung platform ko kasi dapat busog na tiyan, matalinong isipan, at ligtas na bayan. So, diba? Busog na tiyan. Yun yung nagkikwento kanina about yung naisip natin sa paano natin mahikayat na magtanim ng balik tayo, bayanihan, at yung problema nga ng ating bansa, hindi naman talaga, hindi lang totally na pwede mo sabihin na problema ng gobyerno o Pagdating naman sa matalinong isipan, well, sa akin basic lang din Umpisahan natin sa yung mga kabataan natin sa akin kasi ang dami natin scholars, pero 97% ang literacy rate natin. Pero ang dami natin mga scholars ni mayor, scholars ni secretary, scholars ni governor, lahat na nagkalat ni scholar. Bakit hindi na lang natin gawin standard yan? Lahat ng panganay sa pamilya, scholar. Kasi napansin natin na sa atin ba na kultura sa Pilipinas na Pilipino na parang hindi naman natin totally na nilalagay yung burden ba o doon sa panganay mo. Pero ang palagi mo nasa isip kung magulang ka, sana mapagtapos mo yung panganay mo kasi yung education is the great equalizer. So kung mapagtapos mo itong panganay mo, kahit papano, may tutulong na doon sa mga kapatid niya. Kaysa hindi naman dahil ang daming sabi ko na scholars na binigay, hindi man talaga, yung iba, hindi man talaga deserving, pero pera ng taxpayers siya. So, anong maraming pwedeng gawin ba? Even yung mga batas ngayon, sabi ko, yung batas natin kasi, dapat nga, kaya meron tayong Congress kasi every 5 years, kailangan i-revisit yan. I-revisit yan, pag-aralan na maigi, kasi marami ng provisions dyan na it's no longer responsive to the ever-changing times. Magna Carta for Women, for example, 97, Republic Act 9710. Di ba meron na, pero bakit kamo hindi na i-implement ng maayos? Meron pa rin discrimination sa kababaihan. Di ba? Para maraming dapat sabi ko nga, maglagay tayo ng maghalal tayo ng yung bang siseryosohin yung trabaho nila na masapasan ng batas. At hindi yung, ayaw ko magsalita naman ngayon. Kasi we deserve what we have. Sigurado ako, sir. Si Ariel Kerubin yan. Yes, well, Okay. Good afternoon, sir. Once again, welcome back. And hopefully makita ka namin mag-ratcha. Tanong ko lang, sir, pag nasa Senado na si Ariel Kerubin, anong mga batas tungkol sa proteksyon, kapakanan at kasundaluhan
ang tingin mo kailangan palitan o repasuhin? I-update ito ang ganun. Yes, unang-una kasi pag sinabi natin na dapat natin i-modernize yung mga mga nasa men in uniform, no? Pag sinabi mo i-modernize, it doesn't limit your sa equipage lang sa gamit, kundi pati rin yung nila, yung welfare ba, kasi kung papansinin mo, nagbabago yung cost of living, di ba? Ngayon lang na may inflation, so dapat nag-a-adjust din sila. Kung ako nga, kunwari sa Medal of Honor ko, ngayon I receive 125,000 tax-free allowance. Monthly yan, lifetime yan. Ina-adjust nila every 5 years yan. 125,000. Mas malaki yung tinatanggap ko kaysa doon sa pension ko. Kasi ina-adjust nila, depending ba, every 5 years tinitignan nila kung kailan ba itaas ulit dahil dito sa inflation. In like manner, ganun din sana yung mga sweldo nila, yung mga benepisyo ba, na palagi dapat they can compete with the yung prevailing situation sa labas. Ganun din. Ngayon buti nga, malaki-laki na yung sweldo nila. Yung panahon namin, hindi ka nga hindi ka pwede mag-car loan kasi you don't have the paying capacity. At least ngayon, kita mo, may mga naka-SUV na sa kanila. So, ganun din yan kasi wag naman yung ibang professionals natin na maingit kasi sabi ko, sa ibang bansa, ang trato nila sa lahat ng mga sundalo nila, mga men in uniform nila, they are mga privileged pa. Kasi alam nila na yung mga sakripisyo nito, sa amin kunwari, we were always out there in the field. We don't even know when we will come back alive or dead in the casket. So sana, sabi ko, kung nandyan na tayo, tututukan din natin lahat siya. Lahat ng dapat na pangangailangan ng mga men in uniform. Speaking of uniform, meron tayo kasama. Yung CEO ng 43 Andun dumating. Maganda dumating. Sa laro. Sir. Tawag dito. Sir. Sir, sa pag makaupo si Colonel Kerubin, kasali ba sa mga plano yung mga kakbo natin? Well, Kasi parang nakakalimutan yung mga kakbo. yeah, hindi, ganito yan. No? Alam mo yung citizens are geographical something. Hindi ko lang alam sa dami ng mga acronym ngayon. But just to say, ito kasi, bakit ka mo binuuyan noon? Kasi mga malaking problema natin sa insurgency. Ito yung mga force multiplier kung tawagin natin. Dapat, hindi mo naman pwedeng sabihin na i-disband mo ba or ano kasi meron pa rin silang tulong later on. Kasama pa rin yan sa magiging reserve force mo dahil nga sabi ko, kung lean and mean yung regular, yung armed forces mo dapat para mabigyan mo ng matutukan mo kaagad yung kanilang yung pag-modernize mo dahil mas madali mo modernize mo yung kukunti lang na lean and mean but a robust reserve force. Kaya ako, I am really of the belief ba, not only belief, na ibalik na yung mandatory na armed force. Kasi that will be the core of the reserve force. Yung mga kakbo natin, kung mga matandaan ninyo nung araw, may CSDF na Doon sa amin sa Hulo noon, nabutan ko mga SPMF, Special Paramilitary Forces. So, nung habang nagbabago yung mga threats, nag-iiba rin tayo. But definitely, yung mga KAFGO natin, pwede rin naman ma-integrate siya later on sa reserve force mo. Kasi when push comes to shove,
ngayon sa nangyayari na sa militarily, we really cannot say stand up for the bullying of this Chinese Coast Guard. Kasi nga, it's all about preponderance of forces. Wala nga tayong barko, ang dami nilang barko. So, ano yan? Hindi naman kasi overnight na nangyari yung problem na yan. So, yung solusyon din, hindi rin overnight. Kaya nga, babalik tayo, pasok ko na rin na sana ipasana nila yung sinasabi nila na self-reliance defense posture program. Kung saan naman dapat nakakatindig tayo kung ano. Kasi hindi tayo dapat forever na dependent sa isang superpower. Kasi yung ating, alam mo yung kinalalagyan ng Pilipinas, yung strategic location niya, pinag-aagawan, pinagkakainteresan ng mga superpowers. China, US, even Russia, even... So, ano yan, no? Kung tayo can already stand on our own, we can even bargain for more. Sa ngayon kasi, we are left with no other option. Binubuli ka ng isang superpower. You have to look for a big brother na aalalay mo na sa'yo. Una, kasi sabi ko nga, hindi tayo habang buhay na umaasa na. Dapat marunong tayong tumindig. Sa akin siguro, maybe sa last na lang. Ando ka na po sa part ko bilang isang retired colonel. Daming experience sa pagbakan, nabuhis buhay, dinalimang bumalik lang tayo. Pag mayroon nga na God's intervention, divine intervention, kung bakit ka binuhay. Siguro maybe, this 2025 isa na yan sa gusto mo ulit mag-serve sa bansang Pilipinas. At alam niyo po rin po, na yung ating mga sinasabing CPP-NP, kung ano yung kanilang mga dahilan at rason kung bakit nandun sila. At nakita niyo po kung ano yung pwedeng gawin ng government at ano din yung mga lapses na nasa gobyerno. Pag-upo niyo po, like 2025 din ang sila. Ma-address niyo po kaya yan? Ayan, sabi ko nga the best antidote to all these problems na meron tayo, it's really good governance. It's really good governance. Kung maghalal ka ng mga maayos ng mga public servants, wala naman magre-rebelde. And sa akin, kita mo, maraming, kaya tama yung sabi nyo na siguro yung my life really was carefully planned by the Lord. Everybody knows I would have been the first general in the class. A class that produced four four-star generals, 2 chiefs of staff, and 2 Coast Guard commandants. Malayo yung ano ko, nakaupo kaagad ako na brigade commander. Nung matanggal na ako para ma-house arrest, doon lang dumating yung isang klase ko na nag-chief of staff sa Cagayan de Oro. So malayo yung ano namin, but I don't want to be presumptuous to say I would have been a chief of staff. If meritocracy will strictly be followed, I would have been shortlisted, di ba? Or retired as a 3-star general. God has hindi yun ang plano niya sa'yo. I have 7 children to take care of. 7 children to prepare for the complexities of life. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my children. So hopefully, this year ba o early next year, all of them will be professionals. So balik tayo ulit. If finally I was able to catch up with my children and became a responsible father to them. Inawardan nga ako ng ulirang ama nila Chief Justice Bulls, diba? Ang sabi ng misis ko, Dad, hindi na tayo mag-argue dyan. Ulirang asawa ka rin kaya. Siyempre, sabi ko, oo naman. But, you look at, if I was able to catch up and became a responsible father to my children, so why can't I leave my comfort zone and offer myself to be a responsible father to our nation, to our country? Easily, I have a track record na pwede ko sabihin,
pagtapos ko, all my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. Meron pa sa kanila nga, ayaw ko lang naman hindi ko naman sabihin na katangi-tangi tayo, pero meron ako pwedeng ikwento, may narrative ako na ito yung nangyari sa buhay ko. At ito rin yung pwede ko may offer sa tao ko. Before si Jay, kasi sensitibo din yung gusto ko na basahin yung comment ng isang netizen who happens to be a friend of mine, Allen. Sabi niya, he's coming from a certain Meloy Pahares. As an observant senior and retiree, you have my vote, sir, for being brave, bemedaled officer, and a gentleman. Tapos sabi ko sa kanya, your message will reach him, Sangkay Miloy. And again, he further said, I admire his bravery, military exploits, and yet remains level-headed and soft-spoken. Yes, tell him, my friend, he has my vote. Well, thank you. And the manager of one station in Catbalogan says, Sir, Colonel, good luck po. Si Oscar Tolot Maripok yun. Yeah, maraming salamat sa lahat po ng sabi ko nga, pag tayo pinagkaluban ng mahal na Panginoon, di ba? At pahintulutan tayo ng mga kapatid natin, kalubayan natin dito sa Northern Samar, o dito sa buong Pilipinas, na manilbihan ulit. Samahan po ninyo ako sa Senado. Wala kayong pagsisisihan. Sir, last lang, sir. Sir, kanina, na-mention mo, sir, yung tututukan mo yung sa mga bilihin. Solusyon ba, sir, yung mga panawagan na yung taas sa kanilang mga sahod? Dahil sa pagtaas na rin ng mga bilihin. Hindi kaya sa pagtaas ng sahod, sumabay na naman ang presyo ng mga bilihin. Solusyon ba ito, sir, na itaas ang sahod ng mga manggagawa? Kasi ang dahilan na nagtataasan yung presyo ng mga bilihin ba, kasi merong kakulangan, di ba? So, pag-aralan natin na maigi kasi sa ngayon, yung pagtataas ng sweldo, isang solusyon lang din yan. Pero dapat, matutukan din natin kung ano ba talaga. Kaya nga, ang panawagan, ko nga, sana, dahil sa dami na nakatiwangwang. Ngayon, ang maganda, may nabasa ako, yung 5,000 hectares sa Mindanao na dating kampo, pinagkampuhan ng MNLF, ng MILF yata. Ang nagbibida si Secretary Piñol. Tinatanim naman ngayon ng soya at soybean. So, mga ganun ba na mga solusyon, ang dami natin nakatiwangwang na mga lupa. No? Granting kunwari na, di ba meron sinasabi extensive and intensive farming. Yung extensive farming na sinasabi nila, ito yung manawakan ba na ang gamit natin, kalabaw pa na. Yung intensive farming is maliit lang yung sinasaka mo, pero mechanized na, ginagamitan mo na siya, yung state of the art, latest technology sa kung paano ipagtanim. Bakit hindi tayo suportahan natin itong mga farmers natin? At even itong mga sundalo natin na wala naman na tayong kalaban. Maybe last na lang, sir, your closing message. Sandali lang. Yung controversy kasi dito ngayon na gusto kong hingan sa inyo ng comment. Kasi malapit sa iyo si PBBM, si President Bongbong Marcos Jr. Tapos si Vice President Sara Duterte naman ay anak ng former President natin na siya nagbigay ng malaking benepisyo noon sa AFP, sa military. But then, dumating itong punto na may mga isyong nakapalibot sa dalawang ito, kay President BBM at saka kay Vice President Sara Duterte, na kung saan, eventually si Vice President Sara nagsabi siya na parang nagsisisi siya na ikinampanya niya at tinulungan si PBBM. Ano yung reaction niyo po rito? Alam mo,
Yan ang kabilin-bilinan sa akin lahat ng kaibigan ko. Sabi nila, Ariel, alam mo, ang dami mong narrative sa pwede ikwento. But stay clear ba from all these political issues that are so divisive. Lahat sila kaibigan ko. So, wala kayong further comment? No more. Kaibigan nga eh. Ako sir naalala ko lang nung unang naalala ngayon na yung sinabi mo, di ba? Sinabi mo, hiramin ko yung sinabi mo na pagkasabi mo, turuan mo ng isda. Huwag bigyan ng isda. Oo. So, ang tanong ko dito, kung kayo'y papalarin sa Senado, hindi ka ng isda. Ano sir? Kung pwede ba natin i-revisit? Yung ayuda. Yes, yung purpose. Kasi sa aking pananaw, I don't know, correct me if I'm wrong, sa aking pananaw, binibigyan yung mga tao ng pera, ng tulong, which is walang trabaho. So, ngayon, yung mga teachers, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi nabibigyan. Alam mo yung solusyon kasi yan, sa pananaw ko, no? Ito mga stopgap, yung parang panandalian lang na solusyon. Palliative. Panandalian lang. Kasi kung tutusin mo, marami tayong problema na unang-una sana walang masyadong naglalabasan sa atin dahil may ibibigay kang trabaho dito. Kita mo, marami talaga tayong dapat gawin. At sana sabi ko nga, dahil tayo 68 years old na, pero kaya ko pang gumawa ng 300 na non-stop push-up. Sana umabot pa ako ng 100 para mas marami pa ako. Diba? Mas marami pa ako pwedeng gawin na maitulong sa taong bayan. Pero is there any possible na pwede natin ma-revisit ito? Dapat naman, kasi hindi naman, ngayon lang kasi, ang comment nila dyan, di ba yung mga nakaupo ngayon ginagamit dyan? Yung ayuda na yan. Ang dami ng kinasuhan. Kasi tatapat nila, magbibigay sila ng ayuda pag malapit na eleksyon. If ever sir pag Revision lang naman, not totally na... Oo, revision. Pero I mean, if ever, pag nandoon na kayo, hahanapin at tatawagan ko po kayo. Sisingilin ko po. Dapat i-revisit. Pag-aralan na maigi. Yes, pag-aralan. Isang pag-aaral na. Thank you so much, sir. Sir, closing message for us here in Northern Samar. Sa mga katarmanan ng Just a Well, message. una-una, siguro pasalamat uli ako sa inyo for taking time out to probably give me a chance to talk. At I hope naman lahat na sinabi ko makarating dapat sa ating mga kababayan dito sa Northern Samar. At sabi ko nga, kung tayo palari, ano ho naman, may ano ko, I am Samarin, Waray ba, by choice. So makakaasa kayo. By affiliate, kasi yung taga-North. So, ang sa akin is makakaasa kayo na meron kayong boses pa sa Senado. Salamat po. Salamat.